Good morning, everyone. Good morning, sir. Before we start, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, Our loving Father, may today you ang nalusot ng iba, an instrument for spreading your commandments. Love one another just as they love you. As one family, we dedicate this day to you. We offer everything we do to worship you, praise you, glorify you, and give you thanks. Direct our actions through faith, so that in everything we may act as the disciples of Christ. Through hope, so that we may not be discouraged, but that we will do God's will, even though it is difficult at times. Through love, so that we may love you and our neighbors. This day, let our actions begin and end with your inspiration. Amen. please sit down and before we start, let's read the check. Please read in chorus. Engage actively in discussions and activities. A. Act respectfully towards everyone. R. Respect classroom materials and property. D. Take responsibility for your actions. H. Help create positive learning environment. Before we proceed in a formal discussion, let's recap. Please, magdami, ano nga ba ang mga nireport ng iba mong grupo last week? Yes, Miss De La Cruz. About the solar system and the Earth system. What else? Yes, Miss Roldan. Naalala ko po yung winter solstice at summer solstice. Where yung summer solstice, mas mahaba yung day at night. Sa winter solstice naman. Yes. Which is Natutunan. mahaba ang gabi at Meron pa ba? Yes, Miss Pahela. Sa structure of Earth po, nagkaroon siya ng crust, core, and mantle. Thank you. And this time, my topic is the face of the earth. Please read in chorus. The main features of the Earth's surface seem to have existed just as they have been since the world began. Much scientific study has been devoted to the thin crustal area on which man lives, and most of the Earth's surface features are well known. Ano nga, yung earth natin, na kung saan madaming mga scientific na tao na kung saan pinag-aralan ang ating mundo, na kung saan may nakitaan sila ng mga crust na kung saan pwede tayong tumira. Sinasabi din dito na ang ating mundo ay 75% is water and 25% is land. Na kung saan yung 75% ay nahahati ng 70% ng ocean or Pacific and the 5% is the island or the river. And the Earth's land masses and land forms. Hindi ko still. What is the difference between land masses and land forms? Yes, Miss Alvarez. Land masses just talks about the masses of land, kumbaga yun yung kumpol ng lupa. While the land forms, it is about the forms that the land masses produce when it nung yung mga slit ay naging conversion, diversion, and other types of scientific process. Yan. Thank you, Miss Alvarez. Yan na nga. Sinasabi din dito na ang land masses, ito yung mga nabuo or yung mga kontinente na meron tayo sa mundo. Ang land forms, ito naman yung makikita natin mga anyong lupa sa iba't ibang kontinente. Gets ba? Yes po.
The surface of the Earth's crust presents an amazing variety of form. It has been warped, broken, and worn out into many shapes. Yun na nga, sa paglipas ng maraming taon, nagkaroon ng mga crack o broken yung ating mundo na kung saan napuuna yung mga Continents. Yes, continent. Land masses of the major land masses on Earth, the biggest is the Europe, Asia, and Africa complex. This area is considered as 3 continents but is actually a single land. Yun na nga, dito na nga natin masasabi na yung tatlong kontinente ay ang pinakamalaki sa ating mundo. The next one is the North and South America, including Middle America. It's another landmass broken by the man-made Panama Canal. It is 16,240 square miles. Yan na nga, nagpangalawa ang kontinente ng North, South America and Middle America na umabot ng 16,240 miles. Ice-covered Antarctica is the third biggest landmass with an area of 13 million square miles. The smallest of the continent is Australia with 3 million square miles. Yun na nga. Sa kontinente na meron tayo ngayon, ang Antarctica ang nagpangatlo sa pinakamalaking kalupaan na kung saan umabot ito ng 13 million square miles. At ang pinakamaliit na kontinente na meron tayo sa mundo ay ang Australia na may 3 million square miles. Yes, Mr. Jonel, ano nga ang pinakamalaking kontinente na meron tayo sa ating mundo? Pinakamalaki. Europe, Asia, Thank you. Ano naman ang pinakamaliit na kontinente na meron tayo sa ating mundo? Yes, Miss Mantuano. Pinakamaliit. Yes. Next is the combined area of these 4 land masses is approximately 57 million square miles. These large land masses which are surrounded by water are called continents. Yun na nga. Kapag pinagsama-sama natin yung lahat ng kalupaan na meron tayo sa ating mundo ay umabot ng 57 million square miles na kung saan ito napapalibutan ng mga tubig. Besides these continents, there are other big and small land masses surrounded by water. These are the islands of the world. Yan na. Maliban sa mga kontinente, may mga maliliit at malalaki ding nakita na islands na kung saan ang una ay ang Greenland na umabot ng 840,000 square miles. The next is New Guinea, 317,000 square miles. Borneo, 287 miles. Madagascar, 250 square miles. Baffin, 184 square miles. Sumatra, 183 square miles. Honshu, 800,000 square miles. And the Great Britain, 84 square miles. Yan. A great variety of landforms are found on the continents. Yan. Dito na, magjajump na tayo sa landforms na kung saan sinasabi dito na hinati sa dalawa ang landforms, which is the major and the minor. The major landforms are primarily subdivisions of the continents. Ayan. Dito na, makikita na natin kung ano yung major landforms na makikita natin sa mga continents. Yes, Miss Laxinto. What do you think? Ano kaya? Lakes. Lakes.
plains. Tama nga ba? Sagot mo? Yes. Yes, Yay! plains. Please read Miss Jacinta. Plains. Plains are comparatively low-level areas lying relatively close to sea level. They are normally regions of low altitude and low tolerance. Yan. Plains. Ano nga ba ang plains? Ito ay isang malawak na kalupaan na kung saan makikita natin ito minsan sa malapit sa isang sa sea level. Na kung saan ito, ang Tagalog dito ay kapatagan. Yes, Miss Balita. What do you think? What is in the picture? Correct. It's plateau. Thank you, Miss Balita. Plateaus are sometimes called plains up in the air. They are tablelands characterized by relatively high altitude. Their altitude are above 2,000 feet and they are bounded on at least one side by steeper downward slopes. Yan na nga. Ang plateaus daw ay tinatawag din na plains up in the air. Ba't kaya sinasabing tinatawag din itong plains up in the air? Yes, Miss Rolda. Ang plains kasi, sure nakapatayan lang, pero yung plains naman, nasa mataas or mataas yung level ng position. Very good. Yes. Sinasabi natin na ang plateaus ay makikita natin yung kanyang plains na nasa taas, na kung saan meron siyang mga steeper downwards na umaabot ng 2,000 feet. Yan. Yan yung plateaus. Sa Tagalog ay Talampas. talampas. The next one, Mr. Briglia. Ano kaya ang mountain? Mountain bike daw. Bike Briglia, mountain bike. Tama kaya? Tama, mountains. Please read, Mr. Briglia. Mountains are landforms that have high altitude about 2,000 feet at the minimum relatively high no altitude, usually at 3,000 feet long slope and small summit area. Yan. Ang mountains nga ay umaabot ng 3,000 feet at the minimum. This is the altitude. And the long slope is the usually at least 3,000 feet then. I have a question. What is the tallest mountain in the Philippines? In the Philippines. Yes, Mr. Balmes. Very good. Apple pen. Saan yun? Yes, Mount Apple. How about the tallest mountain in the world? Yes, Miss Anne? Mount Everest. Very good. Siya mga question po. Makakad ka na po kaya ng bundok? Hindi ko alam kung bundok ba ito sa Cuenca? Yes. Mount Bacolod? Yes. Yung pag-magano. Ano po ang experience niyo po, Chairman? Tip-top slow kayo. May dala ka? Kaya nakakita ako sa Mount May dala ka? Bacolod noong magsasama ng Santa. Tapos, yun, parang masaya siya. Pero yung pababa is delikado talaga. Kasi sobrang... Yan, this is the Mount Apple and Mount Everest. How about you, Miss Rwanda? Ano kaya yung nasa picture?
Hills, very good. Hills are not as high as the mountain, but in a loose sense, they can be called miniature mountains. The altitude varies from 500 feet to 1,000 feet. Yun nga, sinasabi dito na ang hills ay hindi isang mountain. Na kung saan ito yung maabot lamang ng 500 feet to 1,000 feet. This is the example of hills. This is Chocolate Hills. Saan nga ba matatagpuan ng Chocolate Hills? Mall. Good. Hindi pa siya updated. Yan. Mag-jump naman tayo sa some minor landforms in the world. Yes, Andres Domingo. Valley, very good. Yes, please. It is estimated the persons usually live in an outlet between the Yan. Makikita naman natin dito ng valley ay may nasa dalawang Wala naman sa may, job. ang sa gitna nito is parang river na kung saan mayroong dalawang nakapaligid sa kanyang hills or the mountain. Yan, tingnan naman natin sa picture kung ano yung itsura ng valley. The next one. Yes, Miss Mantuano. Peninsula. Peninsula is a tract of land large or small, currently surrounded by water, at least having water on three sides, so that the greatest part of the mountain is in Yan, ang peninsula, makikita nyo naman dito na isa siyang uri ng lupa na kung saan napapaligiran na yung tatlong side niya ng water. Yan, this is the example of peninsula. Yes, means what? Delta. Yes, delta. Please read, Miss Solis. Yan. Ito ay nabubuo, itong anong lupa na ito ay nabuo kung saan ang isang mountain ay parang nag-landslide. Yan. Na kung saan yung mga putik ay nanatili na sa kanya napapaligiran na ano yung tubig. Yes? Yan, nabuo lang siya bagos yun. Kaya nag-ano na siya. Delta slide. Natatawag sa kanya. Kasi gawa siya sa isang landslide na parang floods na kung saan nabuo na siya ng ano. Nanatili na siya doon. Yung mga laba ko na nabo, pwede. Pwede yung lava. Pwede siguro. Next. Yes, Miss Magpantay. Heat. What is heat? Chopet. Chopet. Ang heat, ito ay nasa gitna ng isang karagatan na kung saan nakausbong. Yung parang siyang mountain pero hindi siya kasing laki ng mountain at siya ay parang nakausbong na sa gitna ng dagat. Yes ba? Yan. Tanong mo. Next. May tanong daw si Mikay about Hindi daw po siya madawag. kung yung Cape daw ba ay hindi siya matatawag na isang island. Hindi. Kasi yes, Miss Maxine po. For me, hindi siya matatawag na island kasi ang island is parang, kumbaga yung nakikita natin dun sa mga, yung pagka-island hopping, Eh. and yung kumbaga kaya mong puntahan talaga na accessible. Yung cave kasi parang lang siyang matarik na bundok na kumbaga nabuwa sa pagitan ng mga sa Palawan na Pero mas nakakalimutan ko. Ano kaya ito? Miss Gonzales? Canyon. What is canyon? Chopet.
Yes, this is the canyon. Ito yung mga matataas na rock na kung saan para siya tawagin na bangin. Na kung saan ang nasa lupa niya, ang nasa ilalim niya ay rock or ang mga lupa. Yeah, this is the example of canyon. Next. Yes, means Bartolo. Leaf. What is leaf? Is a perpendicular or steep rock of considerable Rock. Thank you. Kung ang canyon ay isang matabig na mga rock na kung saan makikita natin dito is mga rock din, ang tip naman ay isang uri na parang canyon din, ngunit ang makikita sa baba niya is water. Tubig. Alam mo magkakaiba ng canyon and the cliff? Yes. Next. Ano kaya to? Yes, Miss Lapito. Isthmus. Isthmus. What is isthmus? A narrow land connection between two larger expanses of land. Yan. Kung ang valley, may makikita tayong river sa dalawang mountain or hills na nakaano, dito naman, ito ay isang magkabuksong na kalupaan na kung saan ang gilid nito ay ang mga tubig. Gets ba? Yes. Yan. Ito na. Parang isang line lang siya, pero water ang gilid niya parehas. Gets? Ano kaya ito? Yes, Miss Ivy. Joy, yan. What is that, Joy? Again, a U-shaped valley that leads to the sea and that occurs to the southern in its Yan, ito Joy. Makikita natin siya na U-shape. Yan, pag ano. U-shape. Yan yung pwedeng daanan na kung saan papuntang islands. Yan, parang ano din siya. Dito. Basta parang papunta pa din siya ng islands na kung saan pa-U-shape yung kanyang. Yan, ano kaya to? Yes, means Alvarez. Desert. What is desert? Desert, a dry, barren region, usually places as sand. Yan, desert. Sa pestahan ay Sabi na eh. nakatawag na ito, Sherpa. The best. Well, desert. A dry, barren region, usually 3 lessons na ito. Wala itong puno na kung saan ito ay napapalibutan ng mga buhangin. Ano yung halaman na Ito ay isang mainit na country or isang mainit na lugar. Bro, masabil nakapunta ka na liya. Di ba? Tundra, yan, tundra. What is tundra, Miss Army? Tundra, a treeless plain that is characteristic of Arctic and subarctic Parang kambing. usually covered with ice. Yes. So, ang desert ay buhangin at mainit na mainit. Ito naman ay kabaliktaran ng tundra. Ito naman ay napapalibutan ng yelo na kung saan mararanasan dito ang taglamig. At wala din dito mga puno. And the last one, volcano. Galing no? Wala na ito. Dahil talaga na German mundo. What is volcano, Mr. Lopez? Volcano, opening in the earth's surface, giving out smoke, steams, ashes, or molten rocks. Give me an example, volcano, Miss Salazar. Taal. Yes, Miss Jacinto. Mayon. Mayon. Yan. Yan lang yung mga example na volcano na active sa ating bansa. Ang volcano naman, alam natin lahat, na naglalabas ng mga usok, ng mga ashes, na kung saan ito ay nakakatakot. Nakakatakot na pangyayari ng pangyayari sa atin. Yan. Thank you. Meron bang tanong?
And that's all things.